Good morning po sa inyo mga kapatid. Pag-usapan natin ito. Ito palagay ko lang ito na si dating Pangulong Duterte, 'di ba ginawa na nila lahat ng effort niya mismo. Lahat ng effort ginawa niya na makuha lamang, not necessarily makuha niya yung Malacanang mismo kay PBBM mapunta kay Sara. Bagkus makuha niya lamang si PBBM na maging uto-uto, maging sunod-sunuran sa kanyang naratibo. Naalala ko nung para mga bandang 2023 ganyan, early 2023, 'di ba? Kasi nagsona pa si PBBM nung pagkaupo niya nung July 'di ba? Tapos nagagalit na nga itong yung kampo ni Kibuloy at kampo ni Duterte kasi hindi nakatono ni Digong, wala na yung patayan sa war on drugs, wala na yung niyo papatayin ko kayo, walang ganon. Disente na yung gobyerno, 'di ba? Tapos sinusulong niya na noon sundan ni PBBM yung mga ginawa niya, yung katulad ng pagiging makachina, yung pananahimik sa ginagawa ng mga Chinese Coast Guard dyan sa West Philippine Sea, yung ganon. Kay PBBM, sinubukan ni PBBM, di ba, makipag-ayos sa China, makuhang assurance na titigil na yan, magiging maganda yung ating relationship dyan, irerespeto nyo yung aming 200 nautical miles exclusive economic zone. Ang problema for Duterte is opposite. Diba? So pag uwi ni BBM dito, ano nangyari dyan? It was January, pagdating ng mga bandang March, April, wina-water cannon, nile-laser ng Chinese Coast Guard, yung mga Coast Guard natin, diba? Pati yung nandun yung sa BRP Sierra Madre, perwisyo talaga. So, mas sinolidify na ni PBBM yung relationship natin sa Amerika. Tama lang naman yun. Diba? Total, sila naman yung talaga natin. Kumbaga, kasosyo sa seguridad, usapin. Now, Digong went to China middle of July. Pagbalik rito, pinuntahan si PBBM agad. Diba? At seryosong kinausap. Yan. Yun pala, para i-ano lang kay PBBM na sundin yung mga kasunduang pinasok. Ano yun? Gentleman's agreement. Di ba yung mga ganon? Oh. Tinanggi niya lahat yun ni Duterte, pero gusto niya sundin ni BBM. Ang gulo, no? Inconsistent. Now, naalala ko lang din, etong nakaraang 2022 national election. 'Di ba? Ayaw niya kay PBBM, galit siya sa kay PBBM kasi nag-busy lang si Sara sa kanya. So wala siyang assurance na makokontrol niya pa rin ang Malacanang unless nandun yung anak niya. Kaya niyang ibuli. Ngayon, so ayaw niya kay PBBM. Wala po siyang ipinanalo na kandidato ng PDP laban. Robin Padilla, dumikit pa sa Uniteam, isa pa artista, popular, di ba? Kaya naman naging taas ng botong nakuha, number 1, 23 million noong 2022. Diyos ko po, nakapanghihinayang na boto. Hindi sulit di ba? Kaya sabi ko, hindi sulit, edi gawin na lamang nating libangan. No, ngayon, eto na. Ang dami ng ginawa ni Duterte na pag-de-estabilize sa ating pamahalaan, tapos yung confidential funds issues ni Sara, di ba? Lumalakas noon yung pag-i-investigate doon, pati yung kanyang mga EGK, ganyan. Now, ang paniniwala po kasi ng mga to, kapag ginalaw ang mga Duterte, magkakagulo ang Pilipinas. At mauulit yung nangyari po noong 1986. Yun ang iniisip ng mga political strategists na nasa tabi niya. No. Now, noong 2019, talagang popular din naman si Duterte. Nakuha natin na isiro talaga yung mga kalaban, yung mga dilawan, di ba? So iniisip nila talagang ang taong bayan solid sa likod ni Digong. Yung 32 million na nakuhang boto, di ba? Solid yan mga DDS, ilang piraso lang yung mga Marcos loyalists. Sila ang bumitbit. Yun ang kanilang paniniwala So, ang tingin ko nito, sabi kasi ni Duterte, maalala ko lang, matagal ko nang alam na meron na akong warrant of arrest from ICC. Yan. Alam nyo,
let's put ourselves into his shoe. Alam mo na merong warrant of arrest. Nandun ka sa lugar na kung saan masarap magtago. 'Di ba? Marami kang mapagtataguan, maraming magpoprotekta sa'yo. Pero ang tanong, bakit sinunod niya ang payo ni Harry Roque? May post si Harry Roque na na lumabas si Digong, 'di ba? Tapos mag-seek ng asylum, wag nang bumalik ng Pilipinas. Alam niyo ang nangyari dito, ipinahamak lang po ng kampo niya mismo si dating Pangulong Duterte. Isinakripisyo nila siya to the point na hindi nila naisip na mauuwi ito sa pagkakakulong niya ng matagal at posibleng ikamatayan niya na diyan sa ICC. So maybe they were expectant na pag naaresto ito, there's a interim release. 'Di ba? Kasi nga nung inaresto si Duterte, itong abogado niya, si Belgra. Sinasabi ni Belgra, ina-avail namin yung Article 59, ba't hindi nyo gawin yan? Yung pagdadala sa kanya sa korte sa Pasay City at doon ay mag-a-apply siya ng interim release. Diba? At habang pending po yung interim release na yon na in-apply sa Pasay RTC, makukulong si Duterte sa PNP Custodial Center. Okay, so doon sila ngayon, doon siya mag-aala de Lima, mag-aala Kibuloy. So together sila ni Kibuloy doon. No, kailan di magaw nasa Pasig na si Kibuloy nakakulong eh. Ngayon, ginawa ngayon nila ay nila ni General Torre, kung maalala niyo yung eksena nung inaresto siya, di ba? Iniisip nila lulusob ang taong bayan. Ito na ang hudyat. Yun ang sinasabi ng mga vloggers. Pumunta na kayo rito, yung Duterte Youth founder, di ba? Nagwawala doon sa labas at sinisigaw nila na si Leila de Lima nga nasa Camp Crame. Sinisigaw nila nito ni Cardema na ang hina ng mga Pilipino. He was frustrated palipad na di ba? Hindi man lang kayo pumunta rito para agawin si Tatay Digong diyan sa Pasay sa Villamor Air Base. So yung kung sino man ang loko-loko na nagplot ng planong ito na isakripisyo siya, kita niyo naman si Digong parang bunganga na lang ang maingay, 'di ba? Ang malakas, hindi na nga makapaglakad ng maayos. So nangyari ngayon diyan na aresto, 'di ba? Hindi akalain ng kanyang kinakasama, akala nga nila solid talaga, 'di ba? Ang nangyari, naku po, walang Korte Suprema napipigil ng kasi kung nagtagumpay sila na maharang ang pagbitbit sa kanya, pagtatawanan nila ang Marcos administration. Bukod pa doon, masusubukan nila ang taong bayan kung nasa likod ba talaga ni Duterte. So they tested the water. And apparently, lahat lang po sila napaso. Ang masakit, sa lahat ng mga sumubok sa tubig, na pinakukulo, ang naluto si Digong. Ayun, numipis na doon sa kulungan. Nauwi na po tuloy sila ngayon sa todo pagpapaawa. Diba? Hindi nila akalain mauuwi ito sa isang trahedya. Ano yung unang-unang problema nila rito? Ang sabi ni Duterte dati, ang buhay nila simple lang. Diba? Walang nadagdag na poste dun sa bahay nila na binibenta nga ni Hanilet. Ano nangyari ngayon? Ito sabi rito, reliable source said acceptance fee raw nito 10 million euros or 658 million pesos and 400,000. Plus 1k euro per hour consultation or 65,840 pesos per hour. Oh my God. Tapos araw-araw pa yan nandun sa ICC. Lahat po yun. Lahat ng galaw ng abogado, parang taxi yan, Demetro. Di ba? So, ibig sabihin, na-expose yung laki ng kanilang kayamanan. Ito ay may tatak
na nang iiwan ng kanyang kliyente, naalala niyo si Bemba, 'di ba? Pinatalo niya si Bemba kasi wala na palang naibabayad sa kanya. Oh, pagka-submit niya ng kaso for resolution, yun yung time na hindi na pwedeng mag-atrasan pa, magpatawaran pag submitted for resolution ang isang kaso. Hihintayin na yung desisyon ng judge. Ano nangyari? Pagka-submit, nag-file agad ng sa ICC, sa korte na kumakalas na siya kay Bemba. Oh. As ang ginawa ni Bemba, nag-hire ng babae, na abogada, si Taylor. 'Di ba? So nahatulan ito. Etong si Bemba, yung babae si Taylor umapila. 11 months. Isang apila lang. Baliktad ang kaso. Baliktad ang desisyon. Laya si Bemba. 'Di ba? Ngayon, ang hindi nila kasi akalain po na na hindi ganun kadali ang pagpapauwi kay Duterte. 'Di ba? So ngayon, nauwi na lamang po sila ngayon dito sa sa mga pagpapaawa nila, sa mga pagdadramang yung mga pagdadramang bukid nila. No, kagaya niyan ni Bongo. No, sinasabi niya mahal po tayo ni Tatay Digong, nagsilbi po siya sa atin ng 6 na taon. Yung kanyang script, ganun ang ganun, 'di ba? Puro paawa din. Robin Padilla, post niya po. Sabi niya po gamitin niyo rin ang taas ng mga pinag-aralan niyo. Hindi yung taas ng ihi niyo. Aba, so pride lang pala sa kanya o ego lamang para sa kanya yung mga tao na naghahanap ng hustisya. 'Di ba? Kay Robin Padilla, wala siyang pakialam sa naghahanap ng hustisya. Ang sa kanya lang, lahat kayo ay pamumulitika lang. Si Digong, inosente. Grabe, simple lang naman ang logic. Kapag may nangyaring hindi maganda kay Tatay Digong sa ICC, sa tingin nyo hindi ba magdudulot ito ng kaguluhan sa Pilipinas? Sa palagay ko po, hindi. Ang sigurado ko lang, malulungkot lang ang mga taga Davao dahil kalugar nila yan. And then later on, they will come to their senses na he deserved. May buhay siya, natural mamamatay siya katulad ng kanyang mga pinapatay. Maswerte nga siya, di ba? Excuse me. Naharap siya sa kaso niya na merong due process, hindi katulad yung mga pinapatay niya. I'm not talking about the EJK na related sa war on drugs. What I'm talking about, yung EJK niya dyan sa Davao City pa lang, na naging ugat ng investigation ni Leila de Lima noong 2011. At siya rin mga naging basihan ng pagdidemanda ni Trillanes at ni Attorney Camilo Sabio, yung namatay na abogado. Noong 2017, i-final nila yung kaso. Ang war on drugs umabot ng 2022 'Di ba? Kahit na merong pandemic, may patayan Ngayon, ang ginagawa naman ito ni Robin Padilla, dinadaan tayo sa takutan, dinadaan tayo sa ugaling kalye, brasuhan. 'Di ba? Na parang sige, pag hindi ka talaga sumunod sa akin, kukutukan kita, kukutusan kita, o sasapukin kita. Ganun ang style ni Robin Padilla 'di ba? Ito namang si Harry Roque, sabi niya, magdasal ka, tapos na ang inyong pamilya kapag hindi raw po tumaba si Duterte. Pero wala naman kayong mailabas na picture ni Digong. 'Di ba? Anong klase kayo? Yung mga anak, yung pamilya na dumadalaw, bakit hindi makapag-picture? 'Di ba? Hindi mag-petition. Ano yun? Para may maipakita sila sa taong bayan. Abay, kung gusto nyong galitin ang taong bayan na sa paniniwala nyo, tinutulungan ko na kayo, magagalit dahil makitang saranggola na lang si Digong. Pakita kayo ng pruweba. Test the water once again. 'Di ba? Ganun uli. Kasalanan nyo, maloko-loko kayo Tignan nyo si Sara. Nung araw na yan, maghapon yan, mula alas 10 ng umaga hanggang yan ay alas 11 ng gabi. Nasaan si Sara? Anong oras nang dumating doon? Nung time na inaaresto ang tatay niya, nagbibigay pa siya ng beauty tips. Ang saya-saya pa. Parang may something, 'di ba? Something wrong. But ganoon, yung ibang anak matataranta na.
Hindi kaya't kayo-kayo ang magkakasama sa sakripisyo sa kanya na ang paniniwala ninyo pag nagalaw, parang Muammar Gaddafi na gaya ng binabanggit nito ni Harry Roque. Ang kaibahan po ni PBBM at ni Harry Roque, dito po sa aksyon ng Pangulo natin sa ngalan ng hustisya sa mga biktima ni Duterte, wala pong pinapatay si PBBM. Wala siyang sinaktan na tribo. Ang nasaktan lang sa kanya ngayon ang mga Duterte kasi naaresto si Digong. Yung kay Muammar Gaddafi, merong mga tribo dyan na mga nag-rebel kalaunan sa kanyang pamamahala na finid ng Amerika, binuyo nila, inarmasan nila. Yun po yung nakaaresto sa kanya nung araw na nagtago siya at nahugot siya sa kanyang taguan na imbornal. At yun na nga, pinalo-palo siya. Sinundot at binaril sa tiyan at saka sa ulo. Si Muammar Gaddafi. Ganun ang nangyari sa kanya. Yun ang binabanggit ni Harry Roque. Ang layo niyan. Ang layo niyan. Tapos ngayon, panay ang sabi nila dati, walang hustisya sa Pilipinas. Di ba? Nabili ni F. Elisa Marcos. Wala palang hustisya. Kaya nga nagtatago si Harry Roque sa labas. Di ba? Pero bakit gusto niyong pauwiin si Digong rito? Para dito litisin. Akala ko ba walang hustisya? Di ba? Ngayon hindi na yung panawagang hustisya Kasi napahiya sila ron nabara sila doon na wala pa lang hustisya kaya ka umalis. Tapos bakit si Digong pababalikin mo rito para rito litisin? Wala pa lang hustisya, then who is the justice? Siyempre, impluwensya ni Digong. Di ba? Siya ang hustisya. Katulad sa Davao City, siya ang hustisya, sila ni Kibuloy. Sabi ni Robin, kapakanan ng inambayan, ng intensyon, ng resolution sa pagpapauwi kay Tatay Digong. Hindi politika. Alam niyo, palagay ko dapat kagalitan ni Robin Padilla rito, yung mga taong nakapaligid kay Digong, sino yung lukulukong nagpayo sa kanyang lumabas ka ng Davao City. May trap na May trap na ang isa kinikwento ni General Torre. 'Di ba? Pero bakit? Kasi may intel din si Digong Alam na nga niya na may sa kanya, may warrant of arrest. Pero bakit po siya lumabas pa? Ang diskarte pa nga ng paglabas niyan, palihim pa. Di alam ko anong petsa talaga umalis ng Davao. Hanggang later on, kumalat. Anong araw, advance na pala ng araw, nandito na sa Manila. Di ba? Senate resolution. Resolution lang naman ni Robin Padilla yun. Hindi naman pang Senado yun Suportado ni Nago at De La Rosa. Alaya, natural. Eto, tama yung sinabi. Kilala nyo ba etong si Congressman Ridon? Itong si Congressman Ridon, ito yung humahawak ng opisina sa Urban Poor, opisina ni Larry Gadon. Dating attorney Larry Gadon. Yan. Ngayon, tinerminate ito ni Duterte. In-appoint ng September 2022, pagkaupo nila, and then 6 months later, he was fired. He was fired by Digong. Bakit? Lakwachero to. Ganun yung kanyang opisina. Tapos naka-6 na biyahe na ng December. Salab abroad. So nainis si Digong, tinerminate. Now, there was an event na nagkatagpo silang dalawa. So siya naman, si Ridon, he was still thankful. Nagpasalamat pa rin siya kay Duterte na nabigyan siya ng pagkakataon na magsilbi kahit sa maikling pagkakataon lamang. Ganon dati. Kaya nagulat ako rito. Ang sabi niya ngayon, pero tama naman itong sinabi niya. Binaran niya itong sina Pato de la Rosa, si Robin, at saka yung sino pang mga demonyo na nagsakripisyo kay Digong para sa pansariling kapakanang pangpolitikal. Yan ang sabi niya, walang bring Digong back home na magaganap, sabi niya. There's nothing that the Philippine government can do today to bring the former president back home. Kasi talagang ICC na po yung magpapasya kung makakauwi ba o hindi ang dating Pangulo. Totoo naman yun. Nasa ICC na kasi ang bola. Ay ang masaklap, hindi ma-avail nila
yung mga provisions nito kasi ayaw pa rin nilang kilalanin hanggang ngayon ang ICC. Nagre-request sila ng interim release and yet sinasabi nila walang jurisdiction sa akin, 'di ba? Si ICC. O di maliwanag, sabi ni ICC, ito yung pag nakalabas ng bansa, 'di ba? Angelita Abbas pag nakalabas ng bansa, pag dito babalik. Bakit babalik pa sa atin? Tawag sa atin kidnapper. Saan ka nakakitang kidnapper na babalik? 'Di ba? So talagang itong kampo ng mga nagsakripisyo kay Duterte para sa political interest nila. Nako, lahat na ng mga paraan na pinipilit na nila ngayon na mai-correct yung kanilang pagkakamaling pagsakripisyo sa kanya. Kaya lang, naku, 'di ba? Ang gusto nila ngayong gagawa ay ang gobyerno na ng Pilipinas. Resolution na gano'n. Anong gagawin ng ating Pangulo? Kung sabihin nating aprubahan ng Senado, aprubahan ng Kongreso yung resolution na yan, urging the Philippine government for immediate repatriation, punyeta. Ano yan? Na-stranded lang sa isang lugar sa Middle East? Padadalhan natin doon ang magliligtas? Padadala natin si Superman? Tapos hatid na siya kaagad dito sa Pilipinas? Ganun ba yun? 'Di ba? Ito yung sinasabi ko na isang pagkakamali nila na malaki ang hinayaan nila na makalabas ng Davao City si Duterte at maaresto ng ICC because they thought hindi matadala sa ICC si Digong. Pero sinasabi na nga ng mga eksperto ng buong maghapon, pag yan ay nailipad na nila, pag lumabas na ang eroplano sa airspace natin, wala nang kapangyarihan dyan ang gobyerno ng Pilipinas. Hindi niya na pwedeng utusan si piloto, bumalik ka rito. Lalo na po, private plane yan. Hindi po yun extension ng teritoryo natin. Hindi yan ang flag carrier natin. Di ba? Wala Yan talaga ang ending nila ngayon. Sinakripisyo nila yung matanda. Kasi isa pang punto rito tignan nyo pagdating ho ng 2028, they were expectant na mamamatay si Duterte bago mag-2028. So pag nangyari yun, nako, yung necropolitics natin, malakas yan. Kahit siguro si Kitty o kung sino yung mga kabit ni Duterte, tumakbong pang-presidente, BC o senador, magsisipanalo yan. Ganon ang mga Pilipino yung public sympathy. Diba? Yun ang inaasahan nila. No, katulad yung nangyari kay Sir Carlos, yung nangyari kay Ninoy. Kay Cory Aquino. 'Di ba? Namatay si Cory Aquino, later on napakinabangan ni Noynoy. Pero kung hindi namatay si Cory Aquino, hindi magiging presidente si Noynoy. Mamamatay na lang 'yan nang hindi magiging presidente. Makakabalik si Erap Estrada. Konti lang ang lamang ni Noynoy noon sa kanya. Okay, Erap. Diba? Ganun yung nila Ganun yung inaasahan nila. No, sobrang desperado. Bakit? Siyempre, may iniingatan sa confidential fund issues. Diba? Kasi kung yung confidential fund ng national nagka-leche-leche, mali ang paggamit, paano kaya yung confidential funds ng Davao City? Maraming kakalkalin, masarap magkalkal sa ganun. Diba? Pero iba yung nandun ka sa kapangyarihan, lesson learned, na pwede ka palang mabutasan, then fixed, diba? Might as well, seize the power, and then fixed everything. Tapos magkakaroon ka pa ng bonus na makabalik ka uli, like Gloria Arroyo. Kaya lang, nako, tagilid yan. Diba? Lalo na ho ngayon, nagkakaungkatan. Kaya pinipigilan nila na matuloy ang impeachment. Di ba, Norman, Gizon? Pinipigilan nila matuloy ang impeachment. Walang kasalanan. Pero, ang dahilan, ang laki ng gastos. Pag nag-impeachment po tayo, pareho lang yung gastos ng budget ng Senado kasi wala naman pong extrang budget ang impeachment court. Same number of senators pa rin, 24. 'Di ba? Yung mga akusadong pupunta doon.
makakapagdagdag pa ng tulong sa ekonomiya, magpapagasolina yan ng sasakyan. Yung mga nagtitinda ng pagkain sa labas, kikita kasi yung mga DDS magrarally. Oh, buhay na buhay ang ekonomiya. Di ba? Hindi totoo na kapag may impeachment, may hearing, bilyon-bilyon ang nasasayang na pera ng taong bayan. Because in the afternoon, di ba, pwede sila mag-impeachment, and in the morning, di ba, pwede nilang trabahuin yung kanilang legislative tasks. Oh, walang magbabago ron. Loko-loko yung mga yan eh. So malaki hong pagkakamali ang nagawa nila na maisakripisyo. Ako naniniwala ako that everything is planned. Okay? Everything is planned. And apparently, hindi po nila ine-expect na mauuwi ito sa trahedyang maa-ICC pa si Digong. Parang sa kanila lang kasi, they believe sa mga sarili nila na kapag ginalawang mga Duterte, di ba, magkakagulo, magkaka-civil war, sabi nga nila Dado. Asan si Dado nung araw ng dinampot si Digong? Nung sinakay sa eroplano, hanggang ngayon hindi nakakadalaw. Di ba? Sa ICC. Oh. Di nga natin alam kung may pambayad pa ng abogado niya yun. Sa mga kasong sinampa sa kanya ni General Torre. Di ba? Yeah, I know bawal mag-cellphone. Ang sinasabi ko, ba't hindi nila i-request? Diba? Pwede naman siguro nilang i-request. Pang personal lang naman nila. And after all, marami pa rin mga kababayan natin, ang mga nagmamahal kay Digong, na magiging masaya makita ang itsura niya. Pwede naman nilang i-request yun. Na outmaneuver sila kaya na butthurt. That's right. Diba? Tapos ngayon naman, tingnan na, yung mga gimmick-gimmick nila. Nilalaso naman daw ngayon. Ay nako, wala talagang ganun Murahin ba naman ni Duterte? Paano pa siyang pagtatagumpayin ng Diyos? Naging palalo siyang masyado. Di ba? Nakamit niya yung mga tagumpay na hinahangad niya. Kaya lang, walang pagkilala. He has no reverence to the Lord. Bastos siya. Di yan.